Hello, good day to everyone. This is Mad Sikwan at your service. Today it's my lunch break, so I decided to make a video so that I can cope up with the 60 million views of Mr. M. Okay. By the way, this video is for those independent person like me. I can say that I am a independent person because grade 5 pa lang po ako, marunong na po akong maghanap ng pera. Actually, from grade 5 to second year high school, sa kabila ng aking gender, imagine niyo yung mga batang grade 5, ang liit-liit. Tapos, nakakaakyat pa po ako sa bubong ng isang jeep. Bakit kanyo? Kasi guys, imbes na maglaro ako, pagdating ng yung mga pinsan ko doon na may jeep, tatawagin ako ng mga yan. Ipapalinis nila yung mga jeep, sasakyan nilang pang pamasada. So, ang gagawin ko, sasabunin ko lahat, buo, yung pati sa loob ng jeep, tapos pati sa gilid, sasabunin ko lahat yan. Pati yung tire nila, yung 4 na gulong tire, tapos syempre pati yung sa harap niya, yung sa hood niya, tapos aakyat pa po ako sa bubong ng jeep. Hugasan ko po yan, sasabunin ko po yan, tapos dala-dala ko yung timba. Sa maliit kong katawan, imagine niyo grade 5, tapos buhat-buhat ko yung balde. Tapos, yun. Pagkatapos ng sabon yun, siyempre, bubuwasan mo ng ng mga tubig para mabanlawan lahat nun. Tapos, ang mangyayari nun guys, sa isang jeep na lilinisin ko, may bayad na 10 pesos. Kung makadalawa akong jeep, edi may 20 pesos. Kasi nung grade 5 ako guys, hanggang second year high school, ang pamasahe sa jeep nun 1.25 peso and 25 centavos. Ando na ako sa high school namin. So kung kumikita ako ng 20 pesos every day, tapos pag uwi ko sa bahay, imbes na humingi ako ng pera sa nanay ko, tapos sasabihin ng nanay ko, wala ka bang tirang pera dyan? Kasi alam ng nanay ko na naglilinis ako ng jeep, tapos may natitira pa sa sweldo. Kasi yung mga nililinisan ko ng jeep, yung mga may-ari, pag nakasakay ako dun sa jeep nila, libre ako sa pamasahe. So marami akong siyempre kung noong sa high school namin 1 peso and 25 centavos nga yung pamasahe, tapos nakalibre ka pa sa pamasahe, so marami kang pera, di ba guys? Kung imagine niyo nung panahon namin, pag marami kang sweldo, kasi sabihin natin for 125 back and forth, tapos for 1 peso and 25 centavos times 4 mo, kasi papunta lunch, tapos pauwi. So marami pa ako sweldo. Tapos may pambayad pa ako ng test papers. Tapos may pagmerienda pa ako, di ba? Uso yung buko noon. Tapos yung mga friends, kung may sobra, lilibre mo yung mga best friends, ganun. Tapos alam nyo guys, tatlo yung kuya ko, 4 yung ate ko. Pero hindi ko po naging independent po ako kasi hindi ko po galing humingi sa kanila ng mga bagay-bagay, kahit anong bagay. Kung bibigyan nila ako guys, tatanggapin ko, pero hindi ako hihingi sa kanila ng mga bagay. I'd rather na maglilinis na lang ako ng jeep para may allowance ako, or kung may gusto man akong bilhin. Ayun, umabot yung paglilinis ko ng jeep hanggang second year high school. Siyempre, medyo ka pa nun. Pero pagdating ng third year, medyo dalagita ka na nun. So, tinigil ko na guys. Tapos nung nag-college naman guys, actually, bago ka mag-college, di ba may
2 months na summer vacation. So, ang ginawa ko, before mag-college, nag-summer job ako sa Manila, 2 months. So, after 2 months, tapos, hindi, may pera akong pang-enroll sa college. Then, nag-enroll ako sa college. Tapos, actually, nung, 2 years course lang, major in electronics. So, ayun, may mga, yung mga minor subject ko na credit. Tapos, 2 years yun, nag-ship ako ng Bachelor of Science in Industrial Engineering. But, unfortunately, hanggang 3rd year lang po yung nakayanan ko. Oops, hindi po ako hindi po ako naggala-gala. I try my best, guys. Kasi hanggang 3rd year college ako. Naging student assistant ako sa library. Taga-linis ng library, taga-ayos ng mga books. Tapos, utusan ng mga librarian doon. Tapos, yun, yung ginagawa ko sa mga free time ko. Kaya lang, siyempre, yung mga magulang mo, mga farmers, wala silang extra income maliban dun sa mga ani nila. So I have to be independent. Hindi po ako umasa sa kanila kasi I have to do it by my own. Tapos siyempre nung hindi ako nakagraduate ng college, nung nagtumigil ako ng college, siyempre umiyak ako. Pero that's life. Ganun lang ang kaya ng aking mga magulang. So sabi nga nila, accept the things you cannot change and improve the things you can change. Bahala na yung kung nagka-bulbul. Pero anyway guys, talagang ganun ang buhay. Kaya kung halimbawa kung bata ka pa, marunong ka ng maging independent sa iyong sarili, yung hindi ka aasa sa iba guys, maaga kang matututo ng maturity ng buhay. Kasi pag matured ka na sa buhay, alam mo na ang gagawin mo 10 years from now. Kasi pag matured ka na, hindi mo iisipin hanggang bukas lang eh. Iisipin mo 10 years from now, ano kaya ang magiging buhay ko. Ganun po ang yung mga independent na tao, maturity, nade-develop din yung mga maturity nila. Tapos hindi sila aasa sa ibang tao kung kaya ng kanilang katawan at kanilang mga diskarte, magiging successful sila someday. Tapos magiging matured sila sa mga bagay-bagay. So siguro dahil sabi nga ng nanay ko, hindi naman sa pagmamayabang, pag humingi ng pera yun sa akin, pag sinabi kong wala, sabihin ng nanay ko, mawalan ng pera ang bangko, hindi ka mawawalan ng pera, sabi niya. Sabi ng nanay ko. Tapos ang sabi ng nanay ko, yung kapatid ko, lagi niyang yung nag-worry siya sa kapatid ko kasi daw, sabi ko, bakit sila lagi mong wino-worry? Ako nga, ba't hindi mo wino-worry? Bakit hindi ka nag-worry sa akin? Tapos sagot ng nanay ko, paano ako mag-worry sa'yo? Kayang-kaya mo naman dali ng Kasi nakita ng nanay ko nga, from grade 5 hanggang 2nd year high school, marunong na akong, sa akin siya, di ba, nung kapanahunan kasi namin, yung hindi, sorry for the advertisement, just lang to, para maganda yung explanation. Di ba yung sigarilyo, sabihin natin sigarilyo, piso, 3 piraso. Tapos di ba yung kape nung unang panahon, ganyan lang siya, piso. Tapos asukal, ganyan, piso. Tapos yung premium puti, yung gatas, ganyan din, piso. So pagkagaling ko ng school, sasabihin ng nanay ko, wala ka bang piso dyan, bibili ako ng 3 sigarilyo. O di, sabi ko, bibigyan ko nanay ko. Tapos, wala ka bang tira dyan, bibili ako ng kape. Asukal. Bibigyan mo, baliktad kami ng nanay ko. Ako nagbibigay sa nanay ko. Kasi alam niya nga, yung hindi naman kahiyang kasi guys. Promise. Grade 5 hanggang 2nd year high school, naglinis po ako ng jeep. Totoo, hindi
Hindi po ako nahihiya dun guys. Dahil dun sa pangyayaring guys, natuto akong kumita ng pera. Natuto akong, kumbaga, na yung allowance ko guys, kinita ko sa sarili kong sikap at tiyaga, pawis at sa ano pa mang bagay. Kasi guys, kahit ngayon guys, okay naman ako guys. Hanggang ngayon, nagtatrabaho ako. Pero awa ng Diyos, yung mga experience ko na yung ganun guys, madali po akong makapick up sa isang bagay. Halimbawa, pagdating sa trabaho, madali po akong matututo or natututunan ko kaagad ang mga sitwasyon. Kasi nga, from grade 5 guys, na alam ko na yung mga bagay-bagay. Tsaka ang mga Pilipino, madaling makapick up. Madaling dumiskarte ang mga Pilipino. Sabi nga ng asawa ko, hindi, pag wala yung asawa ko, yung gawain sa bahay, alam niya na ako ang gagawa. So, kaya panatag ang loob ng asawa ko. So, maraming salamat sa inyo guys. Sana ang video na ito ay kapupulutan nyo ng magandang aral. At sana po, siguro naman sa 10 minutes na video, kahit 3 minuto lang panoorin nyo, pakinggan nyo, para guys, para makapulot kayo ng magagandang aral, inspirasyon sa mga bagay-bagay. Kung huli naman sa inyo guys, pwede nyong i-apply sa mga anak nyo na mga bata pa at yung mga willing makinig. Bigyan nyo sila ng inspirational views in life so that they can overcome the hardship that they will face toward their life. So I guess, I hope you will listen and you will view my video. It will better so that I can encourage myself to do more inspirational belief or perception in life that I have encountered. This is my experience and I am proud of it, and I am willing to share it with you. Okay guys, once again, this is Mad Sikwan at your service. Have a nice day, have a nice life, and I love you all. Bye-bye.